Hello guys, for this video, yan of course, pag-usapan natin paano nga ba makamove on sa pag-ibig. Yan. So, syempre marami tayo guys mga hindi lang naman kabataan or hindi lang naman mga may edad na. So, lahat naman is dumadanas at dumadating din na minsan nagkakaroon ng kabiguan sa pag-ibig. Yan, di ba? Minsan nga is meron ng ilang taon na, dekada na nagsasama, nagkakahiwalay pa rin. Yan. Ayun, may mga apo na, naghihiwalay pa rin. Di ba? Okay, now, let's talk about how to move on. Yan. Para madali ka makamove on sa isang broken relationship. Okay. Una siguro, isipin mo yung mga masasayang bagay na sa inyong pinagsamahan. Okay? Then, wag mo isipin yung kung paano ka, paano ka na-broke o nasira ang yung relationship. Una mo isipin, tingnan nyo yung mga mabuting bagay na maganda yung pinagsamahan. Pangalawa, check nyo rin yung mga sitwasyon nyo kung paano kayo nagkahiwalay. Ano yung pagkukulang nyo sa isa't isa. Dahil natural, hindi naman kayo magkakahiwalay kung wala kayong kakulangan o wala kayong bagay na pinagtalunan. Diba? So, pangatlo, isipin mo ang iyong sarili. Yan. Na dapat hindi ka masaktan. Okay? At dapat itawag dito yung hindi ka na dapat wala nang mapanakit sa iyo. Okay? So, ayun, how to move on. Okay? Dito na tayo. So, para ka madali makamove on, di ba? Punta ka doon sa mga lugar na kung saan is masasaya. Ilibang mo yung sarili mo. Then, wag mong isipin na tawag dito, yung sabihin na kung bakit ka iniwan. Diba? I-enjoy mo yung sarili mo. Enjoy mo yung sarili mo. Then, tawag dito, hindi siya deserve. Yun lagi mo isipin. Kumbaga, hindi siya deserve para sa iyo. At hindi mo rin deserve para sa kanya. At natural lamang sa mga tao na mayroong mga bagay-bagay na hindi napapagkasunduan. So, but it's only the way is thankful, mag-thank you ka na doon sa tao na nakasama mo o nakilala mo dahil nakilala mo siya ng mas maaga na hindi pa naglawig o hindi pa humaba ang iyong relasyon. So, yun ang isang bagay na yan na dapat mong isipin. Isipin mo na isa pa yung na huwag ka malungkot na bakit iniwan ka niya. Lagi mong isipin, hindi siya deserve para sa iyo. Diba? At hindi siya yung tao na para sa iyo. Siya lamang ang isang tao na naging daan para makilala mo yung sarili mo. Para makilala mo talaga din yung tao na para sa iyo. Sa pagsasama naman ay nag-asawa na kayo ng ilang taon. Hindi yan nagiging sabi na, ito na yun talaga yung habang buhay. Diba? Kasi may mga bagay talaga na dumarating na minsan ay ang bawat isa ay sumusuko. Ay pag dumating man kayo sa punto na sumuko ang bawat isa, ibig sabihin hindi nyo deserve ang isa't isa. Siya ay lamang ay naging daan para makilala mo ang iyong sarili at hindi pa rin siya yung tao na para sa iyo. Yun yung lagi mong tatandaan. At tumaan man ang mga araw, isipin mo na lang na isa itong bangungot. Diba? Isang bangungot na dumaan sa iyo na nagising ka sa katotohanan na hindi pala yun yung tao na nakalaan talaga para sa iyo. Kundi siya yung tao lamang na dumaan para makilala mo yung sarili mo at para makilala mo rin
kung sino pa talaga yung tao na nararapat na darating at para sa'yo. Yan. So, move on ka doon. Iwanan mo na yung guys. So, huwag ka magmukmok na magkulong ka sa iyong sarili. Huwag mong gawing kawawa ang iyong sarili. Bagkos maging masaya ka dahil nagkahiwalay kayo. Nawalan ka na, kumbaga parang nawalan ka na ng tinik, nawalan na ng mahadlang doon sa ikakasaya mo. Diba? So, may mga bagay na ganoon. Then, magpaganda ka, magpagwapo ka. Alagaan mo yung sarili mo. And thankful dahil nagising ka sa katotohanan para doon sa mga tao na hindi naman para sa iyo. So, ganun lang yan kasimple. So, wag mo imukmok ang iyong sarili sa isang tabi na magmukha kang kawawa. Wag mong kulungin ang iyong sarili na para kang aping-api. Diba? Let's go out. Labas ka. Magpaganda ka. Magpagwapo ka. Magbihis ka. Yun lang. Diba? Yun lang naman yung kailangan mo. Para makilala mo pa kung talaga sino yung tao na nararapat para sa iyo. Yun lang yung mga bagay na para madali kang makapag-move on. Okay? Ilabas mo ang iyong sarili. Sabi nga, mahalin muna natin yung ating sarili bago tayo magmahal sa iba. Dahil pag mahal mo yung sarili mo, pag mahal mo sarili, hindi ka papayag na masaktan ka. Hindi ka papayag na apihin ka. Hindi ka rin papayag na saktan yung damdamin mo. Diba? Dahil mahal mo yung sarili mo. Diba? Sino ba yung nagmamahal na handang masaktan? Diba? Sabi nga, bilang kung ikaw isang martyr. Pero sa isang relasyon, nagkahiwalay kayo, okay. It's a part of life. It's a part of life. Diba? Ayusin na lang siguro yung mga bagay-bagay na dapat ayusin. Pero yung magmukmuka, no way. Go. Lumabas ka, paganda, pagwapo, enjoy mo yung sarili mo, enjoy your life. Diba? At huwag mo ipakita doon sa tao na nakipagwalay sa'yo na nasasaktan ka. Huwag mo ipapakita din doon sa tao na yung para bagang aping-api ka, kawawang-kawawa ka. Dahil, I'm sure, proud na siya sa sarili niya. At sasabihin niya, hindi mo kaya, no, wala siya. O, diba? So, yan ang mga bagay na dapat baguhin. Pakita mo sa kanya, dahil nakipagwalay siya, na hindi siya deserve para sa iyo. At hindi mo rin deserve para sa kanya. At hindi siya kawalan para sa iyo. At kayang-kaya mong baguhin, kayang-kaya mong dalahin ang sarili mo. Huwag kang magtulad sa iba na pag nakipaghiwalay o hiniwalayan o iniwan, parang katapusan na ng mundo. No. Ang bawat pagsubok ay mayroong solusyon. Yun lang natin tatandaan. At kung may umalis, mayroon yung darating. Okay, so yan lang yung ating lesson for the day. Move on and go ahead. Enjoy your life. Huwag kang magmukmok. Okay? So, this is Albert TV, a One Squad Forever. Ikaw, may kwentong pag-ibig ka ba? So, mayroon kang kwentong pag-ibig, share mo naman, bahagi mo naman. Pag-usapan natin. At syempre, bago ang lahat, don't forget to like, subscribe, and please click the notification bell para updated kayo guys doon sa mga bagong videos natin na ilalabas. Okay? So, see you. And syempre, share ka rin ng love story mo. Pag-usapan natin, malay mo, makatulong din ako. So, thank you for watching. Bye-bye.